Naku po mga kababayan, marami na namang iiyak nito dahil si Vice President Sara Duterte nanguna na naman sa survey mga kababayan. So pakinggan ho natin itong balita ng Net25 mga kababayan. Ano kayang survey ito mga kababayan? Pero survey po ito ng presidential sa darating na 2028. Hindi lang natin alam kung ano ba ito, survey ng SWS or what. So pakinggan natin mga kababayan para malaman natin. Eto na po. Nanguna na naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research para po sa WR Numero Research para mga kababayan. Ayan. 2028 presidential elections. Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Grabe mga kababayan, no? Ilang buwan na simula nung inapi nila si VP Sara. Talagang namayagpag po no, sa survey itong si Vice President Sara Duterte. Hindi na mawala, no? Talagang number 1 mga kababayan sa survey kahit anong paninira. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging balakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Kumbaga mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Diba? Madami yung mga krimen. Mga namamatay. Okay naman siya sa atin, sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Magkailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential balls si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. 0.7 lang, no? Tapos ang taas ng tingin sa sarili mga kababayan. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa Vice Presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa Vice Presidential Survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado
kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig na Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Mads? Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst, yung nasa likod nitong WR research na ito. Oo, yung binabanggit nila na figure ng undecided pa rin in both dun sa presidential at sa vice presidential slots, no? 19.4% ang undecided sa pagpili kung sino sa panguluhan, ano? So, yung ang sinasabi, malaking bagay pa rin itong 19.4% na parang tinatawag nating nakaupo pa rin sa fence, sitting sa fence pa rin, na straddlers pa rin, na pwedeng maging swing votes pa yan, ano? Malaki pa rin yung 19.4%. Yes, totoo ka dyan, Ali. Sila yung mga kababayan natin na nagmamasid pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba yung talagang sa tingin nila karapat-dapat nilang iluklok pagdating ng 2028. At nanguna si Senator Bongo sa vice presidential slot naman, ano? At doon sa vice presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta? Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para sa 2028 dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganun yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ito, 1,455 respondents face-to-face, no? Na interviews to nationwide. Yes, at Ali. yung pulso, kasi minsan Yes. yung resulta ng survey naaayon dun sa period, no? Kung kailan ito isinagawa. March 10 to March 17, 2026. Ano ba yung ating nun? Ano yung background ng mga pangyayari ng mga balita nito? Ali, yung mga panahon na yan ay hindi pa nagsisimula itong kaguluhan sa Middle East. So, nung panahon na yan, medyo mainit pa rin na issue yung patungkol sa ICI, yung patapos na yung termino nila, yung report ng ICI. So, basically, yung flood control issue pa rin, yung mainit. Oo, para dun sa mga partido na talagang nais na hindi maging Pangulo si VP Sara sa 2028, wala pa rin kasing malakas na manok na itatapat. Tama ba yung sinasabi na yon, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Ayun nga yung lumalabas, no? Bagamat may ilang lumutang, kagaya na lang na ni dating Vice President Leni Robredo na matatandaan na umugong na siya yung posible na maging pambato ng administrasyon para sa 2028. Bagamat wala naman itong kumpirmasyon mula sa panig ni Mayor Leni Robredo at maging sa panig ng Malacanang ay naging kapansin-pansin din kasi yung personal na pagpunta ng Pangulo doon sa kung saan nga nagkaharap yung dalawa. Tapos nasundan pa dito sa Malacanang ng personal ding dumalo si Mayor Leni doon sa isang event patungkol sa mga LGU officials. Oo, kaabang-abang yung susunod na survey dahil papasok na yung salik o factor nitong gulo sa gitnang silangan at magiging hudyat kung ng pagdesisyon, no, paghusga ng ating mga kababayan dito sa response o ng ating pamalaan
dito sa krisis na kinakaharap ng ating bansa. Tayo ba ay merong, ano ba to, periodic ba itong survey na ginagawa ng WR numero? Hindi lang natin masiguro, Ali, kung ito ay periodic ba o quarterly ba yung kanilang ginagawa. Pero asahan natin na mas dadalas pa yung gagawin nilang survey, maging ng iba pang mga survey firm, lalo na at hindi naman na nalalayo ang 2028. Alright. Ano ba? Parang ano na, wait, 25 months, no? Kung May 2028 yan. Dahil April na tayo no? Little more than 2 Yes. years na lamang, no? Oo. Okay. Okay, kabang-abang. Maraming Oo, salamat. Critical na yung panahon na yan, Ali. Oo, talaga. Nako. Mas painit ng painit habang lumalapit yung petsang yan. Madeline Villar Moratilla nag-uulat live. Hey, yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Grabe no, si VP Sara nanguna ulit sa survey mga kababayan. Matindi ito. Kasi kahit anong paninira sa kanya no, talagang lalong lumalakas mga kababayan. Talagang kakabahan na itong mga kumakalaban kay VP Sara. Lalo't na kung sakaling maging presidente to, lagot itong mga to mga kababayan. So ayun, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.